Ano ba yung pinakamagandang pangarap sa buhay? Ano yung pinakamataas at pinakamagandang pangarap sa buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So yung topic po natin ngayon ay Calvinism. Medyo mabigat kung ikaw ay bago pa lang dito sa pag-aaral ng Bible at hindi ka familiar sa mga ganitong topics. Pero si John Calvin po, siya po ay nabuhay noong 1509 hanggang 1564. So, around 500 years ago. Now, si John Calvin po ay probably one of the greatest Christian thinkers or tinatawag na theologians of the last 500 years. Sa opinion ko lang naman. Now, maraming nagdi-disagree kay John Calvin. That's understandable. Pero hindi po natin pag-uusapan muna dito yung mga disagreement. Ang pag-uusapan po natin dito, anong mga katuruan sa Bible ang binibigyang diin ni John Calvin na gusto kong i-share po sa bawat isa sa atin? Sabi po dito sa Isaiah chapter 43 verse 7, "Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made." Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Now, ito po ay patungkol po sa bayan ng Israel at ito po ay applicable pa rin sa atin ngayon na tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kapurihan. At yan po yung pinaka-main thing na pag-uusapan po natin. Pero bago po tayo dumako dyan, i-share ko po sa inyo yung tatlong katuruan sa Biblia na ini-emphasize, binibigyang diin ni John Calvin. Yung una po yung total depravity of man. The total depravity of man. Bibigyan ko po kayo ng isang case sa panahon ni Noah. Sabi po rito, "The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually." So para kay John Calvin, yung kasamaan ng tao talagang matindi, totally depraved, total sinfulness. Hindi lang po yan sa panahon ni Noe, ito po ay hanggang sa panahon natin ngayon na talagang hindi natin maiiwasang hindi magkasala. Kahit ang pinakamabuting tao sa mundo ay makasalanan pa rin. So yan po yung total depravity of man. And actually mga kapatid, ang laki ng tulong po sa akin yan. No? Yung pag inaaral ko yung katuruan ng Biblia patungkol sa kalagayan ng tao na makasalanan. Kaya po in terms of politics, kitang-kita ko yung mga tao na minsan mabuti. Pero pagdating sa nakahawak ng kapangyarihan, sumasama nagiging corrupt. Ganun po talaga, total depravity of man. Kaya pag meron kang maayos na pagtanaw patungkol sa tao, magkakaroon ka rin ng matinding pagnanais na pagharian tayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi tayo paghaharian ng Panginoong Jesucristo, walang pag-asa yung mundo. Kapag nalaman mo yung total depravity, yung talagang sobrang makasalanan ng tao, mas titindi yung pagnanais natin na kay Kristo at maipalaganap yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So yan po yung isang binibigyan ng emphasis ni John Calvin, total depravity of man. Pangalawa po, the sovereignty of God. Napakarami pong mga verses at mga libro ang naisulat patungkol sa dalawang topic na to, total depravity and sovereignty of God. Now, pagdating naman sa sovereignty of God, bagamat yung tao talaga makasalanan, walang kapag-apag-asang, lumapit sa Diyos, magpakumbaba sa Diyos. Kasi ang gusto lang ng tao, magrebelde sa Diyos Pero yung sovereignty of God, ibig sabihin nun, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kahit yung isang tao na makasalanan, kaya niya iligtas. Everything is under God's control. Sabi po rito sa Daniel chapter 4 verse 35, "All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will among the host of heaven, and among the inhabitants of the earth. And none can stay his hand or say to him, what have you done?" Yung Diyos po natin, ginagawa niya ang lahat ng kanyang naisin. At pag merong pinagdesisyonan ang Diyos, walang taong makakapigil sa gagawin ng Diyos. At yung Diyos po natin, makapangyarihan sa lahat, to the point na kahit sinong tao, hindi pwedeng hadlangan or impluwensyahan yung desisyon ng Diyos. Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay ibinibilang na wala
at kanyang ginagawa ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makakapagsabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ganun po makapangyarihan ng ating Diyos. Now, yung pangatlo po na binibigyan ng emphasis ni John Calvin, yung highest goal, yung pinakamainam na pangarap na dapat natin sa buhay, no? The highest goal of humanity is to glorify God. Yan po yung isang masasabi nating main thing sa katuruan ng Biblia na binibigyan ng diin ni John Calvin. Now, kung titingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod nito, yung tao, hindi niluluwalhati ang Diyos, hindi gino-glorify ang Diyos, hindi pinaparangalan ng Diyos. But God is sovereign. Yung taong makasalanan na tumatalikod sa Diyos, lumalayo sa Diyos, kayang kuhanin ng Diyos, iligtas ng Diyos at bigyan ng bagong katauhan. At yung bagong katauhan na yon, magkakaroon ng bagong puso. At yung puso ng tao na yon ay maghahangad na parangalan ng Diyos. Bumalik dun sa original na disenyo ng Diyos sa tao na parangalan muli ang Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So magkakasunod po yan, no? Total depravity of man, the sovereignty of God, and the highest goal of humanity is to glorify God. Kaya mga kapatid, dito sa ating devotion na ito, bumabalik talaga tayo doon sa original intention ng Diyos kung ba't niya nilikha tayo. Sa Genesis 1 pa lang. Ano po yung intention ng Diyos? Na sa lahat ng ating gagawin, maparangalan natin ng Diyos. Dati po wala naman tayong Diyos sa buhay eh. Dati wala naman tayong pagkakilala sa Diyos, wala naman talagang pagmamahal sa Diyos. Pero nung nasumpungan na natin ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng bagong puso, ng bagong buhay, bagong tibok yung puso. Yung puso natin ang tinitibok ang Panginoong Jesucristo na at gusto nating parangalan siya. Gusto nating luwalhatiin ang ating Diyos. Maging sa maliliit na bagay na ginagawa natin hanggang sa pinakamalaking bagay na minimisyon natin dito sa mundo. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink, kahit sa simpleng bagay na ginagawa mo, pagkain, pag-inom, or whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya't kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin nyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So pakatandaan po natin mga kapatid, the highest goal of humanity is to glorify God. Marami tayong mga goals sa buhay, marami tayong gustong gawin. Baka today, ang dami nating plano. Pero wag nating kalimutan yung highest goal natin. Yung masasabi nating ultimate goal of life. And that is to honor God, to glorify Him. Now, sabi po rito sa Westminster Shorter Catechism. By the way, ito po ay impluwensya pa rin po ni John Calvin. Now, yung pinakaunang question po rito, nakalagay po rito, what is the chief end of man? Ano ba yung ultimate goal ng tao? Ano ba yung pinakadapat pinapangarap ng tao? Ano ba yung pinakadapat hinahangad ng tao? Ang sagot po rito, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Yung ultimate goal ng mga tao ay luwalhatiin ng Diyos, parangalan ng Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng ating ginagawa, natutuwa ang Diyos. Ano yung pinakasimpleng definition ng glorifying God eh? Yung pasayahin ng Diyos. At maging masaya sa piling ng Diyos. Ganun po ano? That's our ultimate goal. Pasayahin ng Diyos at maging masaya sa piling ng Diyos. Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. So ano po yung application natin sa mga katuruan ng Biblia na binibigyan diin ni John Calvin? Number 1 po, be cautious of your tendency to do evil. Mga kapatid, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, merong pakikipaglaban ang Santong Espiritu laban sa laman. Ang laman nating ito, gustong magrebelde sa Diyos. Pero ang Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa atin, gusto niya na sumunod tayo sa Diyos. Meron talagang battle. At kailangan po nating maging cautious, maging aware sa ating tendency o likas na kagustuhan ng laman na gumawa ng kasalanan. Huwag po tayong magpakakumpiyansa na porke nagde-devotion tayo everyday, kumakanta tayo sa Panginoon, nagdadasal tayo, nagjo-join tayo sa devotion natin na to araw-araw, nagbabasa tayo ng Bible, umaattend tayo sa mga church gathering, hindi na tayo magkakasala o hindi na tayo makagawa ng malalaking mga kasalanan. Mga kapatid,
hanggat nasa laman tayo, may tendency tayo na gumawa ng kasalanan. So be cautious, be aware of our tendency to do evil. Ang tendency po natin ng laman, lumayo doon sa original na intensyon ng Diyos sa atin. Again, ano po ba dapat yung ginagawa natin araw-araw? Ano ba yung original intention ng Diyos para sa atin? Ano ba dapat yung pinapangarap natin, pinakahahangad natin araw-araw? Yun po ay walang iba kundi ang parangalan ng ating Diyos, to glorify Him, to enjoy Him forever. Pero yung laman, nagpapakalayo-layo. Laging nagwawala doon sa ating puso, nagre-rebelde sa Diyos at humihiwalay doon sa dapat na pinapangarap natin. Nagkakaroon yung laman natin ng sariling pangarap, samantalang ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang dapat na pinapangarap natin, yung ultimate goal of life is to glorify God and enjoy Him forever. So be cautious of your tendency to do evil. Number 2 po, trust God's sovereignty to save and keep us. Pagtiwalaan po natin yung sovereignty ng Diyos. Bagamat meron tayong tendency na gumawa ng kasalanan, yung katawan natin magpalayo-layo sa Diyos, pero pwede po nating pagtiwalaan yung kapangyarihan ng Diyos, na yung Diyos na nagligtas sa atin, ang siyang mag-iingat sa atin hanggang huli, hanggang sa ating makita ang ating Panginoong Jesucristo ng mukhaan. Ibig sabihin po, under the sovereignty of God, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay malayo. Yung anak ng Diyos, malayo sa Diyos ng pangwalang hanggan. Sa halip, under the sovereignty of God, lagi kang ibabalik ng Diyos sa Kanya. Laging itutuwid ng Diyos ang iyong landas. The Lord who is able to save us is also able to keep us. So trust God's sovereignty to save and keep us. Pangatlo po, lagi po tayong bumalik doon sa original na plano ng Diyos sa atin. Kung bakit niya tayo nilikha. Again, sabi po rito sa Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Yung mga nilalang ng Diyos, kagaya ng mga Israelita, kagaya natin ngayon, ay nilikha ng Diyos para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kapurihan. Kaya po wag po tayong hihiwalay doon. Yan po yung pinapangarap natin araw-araw. Yan yung pinakamataas, yan yung pinakamainam, yan po yung pinakamagandang pangarap. Araw-araw. To glorify God. So let's pursue the glory of God as our highest goal. Wala na pong mas tataas pa dyan, mga kapatid. Wala na pong masihigit pa sa goal na yan, sa pangarap na yan, na pasayahin yung Diyos at maging masaya sa piling ng Diyos. So pursue the glory of God as your highest goal. Now, para naman po sa ating discussion, what is your mission in life that, when accomplished, would give the highest glory, would give the greatest glory to God? Ano yung mission natin sa buhay na binigay sa atin ng Diyos, na kapag natupad natin, magbibigay ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para po sa ating panalangin. Heavenly Father, forgive me. I come to you, a sinner as I am. I recognize my own weakness and tendency to sin. Keep me from trusting in my own wisdom and strength, and help me rely on you daily. Thank you for your sovereignty, for saving and keeping me even when I fail. Let me trust you completely, Lord, knowing you are in control. Guide me to live for your glory at all times. In moments of pride, humble me. In moments of doubt, strengthen my faith. Help me to seek you above all things and glorify you with my life. May I always remember that you alone is sovereign over all things. In Jesus' name, amen and amen.
Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Mark Jude. Maraming salamat sa iyo kapatid, pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.